Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1241 hanggang 1250. Gaya ng sinabi ni Severin kanina, si Mick ay isang level 7 warrior king. Halos walang tao sa lungsod na ito ang makakatalo sa kanya. Kaya naman, talagang nagulat ang lahat nang malaman na mas malakas ang babae kaysa kay Merc. Naglakad si Diane kasama si Severin. Matapos mag-isip ng ilang sandali, gumawa siya ng matapang na hula. Sa tingin ko, malamang na hindi siya tagalungsod na ito. Kung hindi, hindi siya maglalakas loob na dumating para manggulo. Tumanggaw si Severin. Oo, pumapayag ako. Malamang ako ang target niya dahil alam niya ang isip ko. Pero hindi ko lang maisip kung sino siya. Hindi nagtagal, nasa isang bakanteng espasyo sila sa compound. Maraming mga bodyguard ang nakatayo sa isang bilog upang palibutan ang isang batang babae na naka-purple dress sa gitna. Lahat sila ay tumingin sa kanya nang may takot dahil alam nilang napakalakas niya. Siya ay nagkaroon ng isang perpektong hubog ng katawan. Ang maskara sa kanyang mukha ay nagmukhang napakahiwaga at walang makapagsasabi kung ano ang hitsura niya. Tumingin si Severin at kumunat ang noo. Tila, ang kanyang katawan ay nagpapaalala sa kanya ng isang tao ngunit hindi niya maalala. Miss, sino ka ba? Bakit gusto mo akong hamanin? Tanong ni Severin pagkatapos mag-isip. Pero hindi siya kakausapin ng babae. Kinuyam niya ang kamao niya at tinakpan ito ng espiritual na enerhiya. Ilang segundo lang, lumipad siya sa langit at sinuntok si Severin. Nakita ito ni Severin at kinuyam niya ang kamay niya para labanan ang suntok niya. Matapos ang isang malakas na tunog, ang babae ay pinasabog ng ilang talampakan ang layo bago siya tuluyang makatayo. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang maskara. Hindi ito nakakatuwa. Akala ko hindi masyadong malayo sa iyo ang tagumpay ko pagkatapos ng huling tagumpay ngunit nagkamali ako. Miss Sofia, ikaw pala. Hahaha. Pakiramdam ko nakita kita dati noon sa isang lugar. Masayang tumawa si Severin nang ibunyag ni Sofia ang tunay niyang pagkatao. Ang babaeng nakamaskara ay si Sofia mula sa Stormy Moon Sect. Sa tingin ko rin ay napakapamilyar niya pero hindi ko lang maisip kung sino siya. Sofia, bakit ka nandito? Tuwang-tuwa si Megan nang makitang si Sofia iyon. Kilala mo siya. Natigilan si Mick. Ngumiti si Sofia. Magkaibigan kami. Nagsanay ako ng husto at sa wakas ay naging level 3 warrior emperor na ako. Akala ko magiging katapat na ako sa laban ni Severin pero nagkamali ako. Hoy, hanggang saan na ang natamo mo? Base sa suntok mo kanina, sa tingin ko nasa level 5 warrior emperor ka. Level 3 warrior emperor. Iniwan nito ang paghanga sa lahat matapos marinig na si Sofia ay isang level 3 warrior emperor. Hindi nila akalain na ang isang dalagang tulad niya ay magkakaroon ng ganoon kataas na kakayahan. Oh, my God! Napakalakas mo. Isa ka ba sa tatlong commander? Hindi, teka. Ang tatlong commander ay puro lalaki. Bulong ni Blade. Nakangiting sabi ni Severin. Si Miss Sofia ay hindi mula sa makamundong mundo. Siya ay isang disipulo ng isang liblib na sekta na tinatawag na Stormy Moon Sect at siya ay isang elite na disipulo sa sekta. May naririto mula sa Stormy Moon Sect. Naakit sa kaguluhan ang 6 na babaeng bodyguard ni Severin. Kumunat ang noo ni Abigail. Sir, di ba mayroong isang lalaki mula sa Stormy Moon Sect na nagtangkang pumatay sa iyo? Paano mo naging kaibigan ang taong ito mula sa Stormy Moon Sect? Pagkarinig nun ay kumunat ang noo ni Sofia. May isang tao sa aking sekta ang sumubok sa inyong lahat. Napaisip siya. Bago sinagot ni Severin ang tanong, nagtanong siya. Si Meldrick ba? Kalokohan. Nangako siya sa akin na hindi kanya susundan. Hindi ko alam na gagawa siya ng ganoong bagay sa likod ko. Ngumiti ng mapait si Severin at nagpaliwanag. Hindi siya. Isa itong level 7 warrior king na lalaki. Kung hindi ako nagkakamali, Ronnie ang pangalan niya. Mr. Ronnie. Napabuntong hininga si Sofia at ibinuka ang kanyang bibig para ipakita kung gaano siya nabigla. Sinasabi mo na sinubukan kanyang patayin. Hindi nakapagtataka na hindi ko siya nakikita sa paligid.
May nagsabi sa akin na baka umalis siya sa sekta para maglibot-libot. Pero bihira lang na may umalis sa sekta ng ganoon katagal. Hindi niya maitago ang gulat na naramdaman niya. Sa tingin ko sinusubukan niyang maghayganti para sa anak niya. Pero siya ay isang level 7 warrior emperor. Bakit parang maayos ka pa rin? Napagtanto ba niya na ang kanyang anak ay hatek at nagpas siyang bitawan ka? Napangiti si Dayan. Miss Sofia, base sa pagkatao niya at sa pagmamahal niya sa anak, sa tingin mo ba bibitawan na lang niya si Severin? Halatang mas malakas si Severin sa kanya at pinatay niya. Pinatay mo siya. Muli, nabigla si Sofia. Sa totoo lang, hindi maraming tao ang makakaabot sa level 7 warrior emperor. Marahil ay kakaunti lamang ang mga taong nagkaroon ng pagkakataong makamit ang antas na iyon. Gayunpaman, napakalakas ni Severin na kaya niyang pumatay ng level 7 warrior king. Tumingin siya kay Severin na may kakaiba at nakakagulat na ekspresyon. Naisip niya, gaano kalakas ang taong ito? Kung kaya niyang pumatay ng level 7 warrior emperor, ibig sabihin, kahit level 8 warrior emperor siya. Napakalakas mo talaga. Nakapatay ka talaga ng guardian sa sekta ko. Sa huli, hindi napigilan ni Sofia na kutsain ang sarili. Akala ko level 2 warrior emperor ka lang. Kaya napagdesisyonan kong magbalat kayo sa sarili ko para humingi ng laban para malaman mo na nag-improve na ako. Pero ako pala ay isang payaso. Nahiyang ngumiti si Severin. Miss Sofia, seryoso ka bang nanggaling ako sa Stormy Moon Sect para hamanin akong lumaban? Bumalik si Sofia na may nakakahiyang ngiti dahil pumunta talaga siya nandito para hanapin si Severin pero hindi para hamanin. Nang bumalik siya sa sekta, hindi niya maiwasan at patuloy na iniisip si Severin. Bukod dito, binanggit ni Severin na tatanggapin niya ito ng bukas ang mga kamay kung magpas siya itong bisitahin siya balang araw. Kaya naman, nagpasya siyang maging mas agresibo at hinanap si Severin. At isa pa, mahiyain si Sofia kaya sasabihin niya kay Severin na pumunta siya rito dahil namiss niya ito. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nakahanap siya ng magandang dahilan. Binigyan ako ng isang misyon at natapos ko na. Pagkatapos noon, dumaan ako sa South Link City at naalala kong nananatili ka rito kaya naisipan kong bisitahin ka. Humalukip-kap siya at nagtaas ng kilay. Anong problema? Sasabihin mo ba sa akin na hindi ka masaya na makita ako at hindi mo ako tinatanggap? Pagkarinig nun, tumawa ng malakas si Severin. Maligayang pagdating sa South Link City. Kaibigan kita. Siyempre, malugod kitang tinatanggap. Sa kabaligtaran, medyo nag-aalala si Megan. Sofia, iuulat mo ba sa sekta mo na pinatay ni Severin ang guardian ng sekta? Kapag nalaman ng mga elder o sect master mo, malalagay kami sa malaking gulo. Nag-aalala ako na susundan nila siya. Sa ngayon, hindi pa alam ng marami ang tungkol dito at medyo matagal na rin. Ngumiti ng malumanay si Sofia. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa kanila. Napilitan si Severin na patayin ang anak ni Mr. Ronnie dahil sa akin. Dahil patay na siya, magpapanggap akong hindi ko alam ang tungkol dito. Mabuti. Miss Sofia, mangyaring pumasok. Dahil narito ka, manatili ka muna rito. Hihilingin ko kay Sheila, Dayan, at sa iba pang mga babae na maglibot sa iyo. Ngumiti si Severin. Sa totoo lang, nagulat si Severin nang makitang bumisita si Sofia sa kanya. Sa simula, pinahaba niya ang mabuting pakikitungo dahil magalang siya ngunit hindi niya inaasahan na magpapakita si Sofia. Nag-isip sandali si Severin at nagpaalam. Hoy, Sofia, huwag ka nang magpakita ng ganito sa susunod. Talagang tinakat mo kami. Iniisip ko tuloy kung sinong kaaway ko ang pumunta dito para hanapin ako. Tinakpan ni Sofia ang bibig niya at tumawa. Iyon ang gusto kong epekto. Gusto kong mag-iwan ng hindi malilimutang impresyon na may sorpresang pagpasok. Ngumiti ng mapait si Severin. Babae, hindi iyon isang sorpresa. Nakakagigil na halos takutin mo na ako. Gayunpaman, hindi ito binili ni Sofia. Inilibot niya ang kanyang mga mata at sinabing, napakabaliw. Sa tingin mo ba maniniwala ako dyan? Sa tingin ko ilan lang sa mga elder o ang aking sect master ang kapantay mo.
Hindi na kailangan pang isipin ng ibang tao na hawakan ka. Hindi na kailangang sabihin, hindi ka nila kayang talunin. Biglang sabi ni Dayan pagkatapos mag-isip ng mabuti. Miss Sofia, ang daming bakanteng kwarto sa villa na tinutuluyan namin. Bakit hindi ka tumuloy sa iisang villa kasama namin? Walang pagdadalawang isip na pumayag si Sofia. Oo, mananatili ako ng ilang araw bago bumalik sa sekta. Hirap na hirap kaming lumabas kasi lagi kaming busy sa pagsasanay sa sekta. Inaasahan ko ang isang magandang bakasyon. Sinabi ni Sheila. Tama. Kailangan mong magpahinga at magsaya. Pagdating nila sa villa, mas pinili ni Sofia ang second floor kaya pumili siya ng kwarto sa second floor. Dahil nandoon si Sofia, sinabihan ni Severin si Rachel at ang iba pa na bumalik sa ngayon. Hiniling silang bumalik pagkatapos ng ilang araw. Ngayong alam na ni Severin ang higit patungkol sa kanilang natamo, binalak niyang bigyan sila ng ilang alchemical pills kapag nasanay na sila sa kanilang kasalukuyang yugto. Nang bumalik si Sofia sa silid upang magpahinga, sinabihan ni Severin si Megan na magpareserba ng hapunan para salubungin si Sofia. Sa kanyang natamo at kanyang kakayahan, dapat nilang tiyakin na siya ay malugod na tinatanggap at komportable habang siya ay panauhin sa kanilang lugar. Habang nagpapahinga si Sofia, pumunta sina Severin, Sheila, at Dayan sa garden para mamasyal. Ngumiti si Dayan. Well, hindi ko inaasahan na pupunta dito si Miss Sofia para bisitahin tayo. Akala ko ang mga tao sa mga nakatagong sekta ay mapagmataas at ayaw sa mga tao sa mundo. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy siya. Lalo na si Miss Sofia. Sa huling pagkakataon na nakita namin siya ay isang level 1 warrior emperor at ngayon ay naabot na niya ang level 3. Napaka-talented niya pero hindi niya tayo minamaliit at maganda at magiliw ang pakikitungo niya sa atin. Ipinahayag ni Sheila ang kanyang iniisip. Siguro dahil niligtas siya ni Severin noon. Naalala mo ba kung paano niya binaliwala ang province governor ng Skystream Province at ang mayor ng Skystream City? Sa tingin ko, pumapayag siyang makipag-usap sa atin dahil kay Severin. Nagpatuloy siya. Bukod dyan, isa lang ang naiisip kong dahilan. Ano ito? Sabay na tanong ni Severin at Dayan at pareho silang napatingin kay Sheila. Ngumisi si Sheila habang nagpapahayag ng medyo misteryosong ekspresyon. Sa tingin ko may nararamdaman siya sa'yo o may gusto sa'yo. Iyon lang ang paliwanag sa tanong. Walang imek si Severin at mapait na ngumiti. Ano ang iniisip mo? Bago ito, sinabi mo sa akin na may nararamdaman si Yuka para sa akin at ngayon ay sinabi mo rin ang tungkol kay Sofia. Sa tingin mo ba bawat babae ay may nararamdaman para sa akin? Napatigil si Sheila sa sarili niyang iniisip. Kailangan mong maniwala sa akin. Ito ay aking sixth sense. Dapat mong malaman na ang sixth sense ng isang babae ay napakatumpak. Tumingin si Severin kay Dayan at tinanong siya. Dayan, nararamdaman mo ba? Nahiyang ngumiti si Dayan at umiling. Hindi ko alam. Wala ako doon noong nahanap mo si Miss Nancy at Miss Yuka at nakita ko lang sila ilang araw na ang nakakaraan. At saka, hindi ko kayo nakasama ng matagal. Hindi ko alam kung anong nangyari sa inyong lahat. So, wala akong alam. Walang magawa si Severin. Gayunpaman, nandito lang siguro si Sofia dahil dumaan siya sa syudad at gusto niyang magbakasyon para makapagpahinga. Dapat ay nagpapasalamat siya na iniligtas ko ang kanyang buhay noon at gusto niyang puntahan ako. Sheila, tigilan mo na yang pag-iisip mo ng sobra-sobra. Ngumuso si Sheila. Naniniwala ka ba sa sinabi niya sa'yo? Malamang nagsisinungaling siya sa'yo. Iniisip ko na talagang pumunta siya dito para makita ka dahil gusto ka niya at miss ka niya. Nahihiya lang siyang sabihin sa'yo. Halos himatayan si Severin. Sabi niya sabay ngiti ng mapait. Naririnig mo ba ang sinabi mo? Ganyan ba talaga ako kaakit-akit at kaakit-akit? Sinasabi mo na lahat ng babae sa mundong ito ay mai-inlove sa akin kapag nakita nila ako. Biglang tumingin si Dayan kay Severin at sinabing, well, hindi ko alam kung gusto ka nila o hindi. Pero talagang napakakaakit-akit at kahanga-hanga mong lalaki. Hindi alam ni Severin ang sasabihin. Dayan, napakalaking papuri iyan.
Natatakot akong magkaroon ako ng labis na pagmamalaki sa hinaharap. Ipinaliwanag ni Dayan. Ikaw ay bata pa at gwapo. Mataas ang iyong natamong tagumpay. At isa kang second grade high rank alchemist. Alam mo kung gaano kasikat ang isang alchemist. Hinahanap sila at ginagalang kahit saan sila magpunta. Nasa iyo ang lahat ng mga pakinabang na iyon. Sa tingin mo ba ay hindi ka gaanong kaakit-akit sa mga babae? Kung hindi ka nila gusto, sila ay bulag o patay na. Sige, sige. Magsitigil na kayong dalawa o ngingiti ako kahit sa panaginip ko. Pinigilan sila ni Severin na purihin siya. Karagdagang. Hahaha. Hindi ako naniniwala doon. Ikaw ay isang napaka-mature at matatag na lalaki. Tinapan ni Sheila ang bibig niya at tumawa. Pagkatapos niyang mag-isip, sinabi niya. Oh, Dayan, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Isa na akong third grade low rank alchemist ngayon. At matagal na akong nananatili sa grade na ito. Sa tingin ko ay magsisimula na akong gumawa ng third grade medium rank alchemical pills makalipas ang ilang araw. Ano? Ikaw ay isang third grade low rank alchemist. Ibig sabihin, maaari kang gumawa ng mga alchemical pills para sa mga warrior emperors ngayon. Ngayon lang nalaman ni Dayan na ang kanyang asawa ay gumawa ng panibagong hakbang pasulong sa kanyang mga kasanayan sa alchemy at naging isang third grade low rank alchemist. Ilang tao ang magugulat kung alam nilang si Severin ay isang third grade low rank alchemist ngayon. Sa kabila ng nakakagulat na ekspresyon ni Dayan, kalmado si Severin na para bang nasanay na siya sa mga taong nakatingin sa kanya ng nakakagulat. Tumanggo siya. Ngunit itago mo ito sa iyong sarili. Huwag mong sasabihin kahit kanino kasama sina tatay at nanay. Huwag kang magsasabi ng anuman maliban kung napipilitan ka. Magugulat ang lahat sa Dracodome kung may makakaalam. Ayokong makakita ng maraming malalakas na manlalaban na pumupunta rito at pinipilit akong bigyan sila ng mga alchemical na table task. Tumanggo si Dayan. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kahit kanino. Ngunit hindi mo ito maaaring ilihim ng masyadong matagal. Maliban na lang kung hindi mo ipapakita kahit kanino ang third grade low rank alchemical pills. Malalaman ng mga tao kapag nakita kanilang may dala nito. Napaawang ang bibig ni Severin. Bigla niyang naalala na nagbigay siya ng third grade low rank alchemical pill kay Peter bago siya bumalik sa Southlink City. Nagsimula siyang mag-alala at sinabing, sa palagay ko kailangan kong tawagan si Peter ngayon at sinabi sa kanya na ilihim ito. Dahil dito, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Peter, kumunot ang noo ni Dayan sa nangyari at tinanong si Sheila. Paano nalaman ng gobernador ng Nine Draco Province ang tungkol dito? Wala kang binanggit tungkol dito kahapon. Ngumiti ng pilit si Sheila at sinabing, napakaraming bagay ang nangyari kahapon na halos mawalan ako ng boses pagkatapos magsalita. Huwag mo sana akong sisihin sa paglaktaw sa ilan sa mga detalye, lalo na't nangyari ito bago kami bumalik. Naguguluhan si Dayan kung paano magre-react doon. Sabi niya, bueno, malinaw mong ipinaliwanag ang lahat kahapon na kahit ang mga magulang ni Severin ay nakikinig. Gusto rin naming marinig ang kwento. Sa tingin mo ba masasabi mo sa amin kung ano ang nangyari sa province governor? Walang gaano, sa totoo lang. Sabi ni Sheila. Napatay ang leader ng gang ng Night Sky, kaya nagpatutot ang kanyang anak na babae kapalit ng tulong ng alkalde. Gayunpaman, pinatay siya ni Severin kasama ang ilan pang elder. Kasunod ng isang maikling paghinto, nagpatuloy siya. Ang gobernador ng Nine Draco Province ay naninirahan din sa Nine Dragon City, at siya ang nagtalaga ng alkalde. Ang dalawa sa kanila ay palaging may magandang relasyon, kaya't ang pagkilos ni Severin sa pagpatay sa alkalde ay maaaring isaalang-alang bilang isang sining ng paghamak sa province governor. Naunawaan ni Dayan ang mga pusta at tumanggo siya. Nakikita ko. Kaya, sinasabi mo na ang gobernador ng Nine Draco Province ay nagpadala ng ilang tao upang manggulo. Natatawang sabi ni Sheila. Hindi sila maglalakas loob na gawin iyon. Nasa ilalim sila ng impresyon na hindi nila kakayanin ang isang tao na maaaring pumatay ng napakaraming pinakamalakas na tao ng alkalde. At muli, tiyak na hindi sila nasisiyahan pagkatapos ng lahat ng kawalang galang na iyon.
Dapat ay kung bakit sinubukan nilang magpakita ng pananakot upang subukan at humingi ng hustisya. Tapos, nagpaliwanag pa si Sheila. Siyempre, alam nating lahat na si Severin ay isang makatwirang tao na madaling kausap. Dahil siya ay nakikipag-usap sa isang province governor, siya ay sapat na magalang upang bigyan ang lalaki na makalabas. Ipinaliwanag ni Severin ang sitwasyon sa kanya at binigyan pa siya ng isang third-grade low-rank na tableta upang patunayan ang kanyang sarili. Mabilis na naintindihan ni Dayan ang sinabi niya at tumango. Naiintindihan ko na ngayon. Nagtataka ako kung paano nalaman ng province governor na si Severin ay isang third-grade low-rank alchemist. Ang kanyang antas ng kahusayan sa alchemy ay maalamat, at sa palagay ko ay hindi pa maraming tao ang nakakita ng isang tulad niya dati. Ang mga uri ng pills na ito ay napakahalaga, kaya makatuwiran na ang province governor ay tiyak na alam na si Severin ay isang third-grade low-rank alchemist. Hindi nagtagal bumalik si Severin. Nakasimangot na tanong ni Sheila. Malapit na ba itong matapos? Hindi ako tumawag. Sagot ni Severin. Bakit hindi? Nagpalitan ng nalilitong tingin sina Dayan at Sheila sa isa't isa. Kakaibang tanong ni Dayan. Hindi ka ba natatakot na sabihin nila sa ibang tao? Nakangiting sabi ni Severin. Gagawin ko sana, ngunit pagkatapos ay nagpa siya akong hindi. Simple lang ang dahilan. Alam niya na magiging masama sa kanya bilang province governor kung may mabalitaan. Gusto niyang manatili sa mabuting pakikipag-ugnayan sa isang alchemist na tulad ko, kaya sigurado akong hihilingin niya sa kanyang mga tauhan na panatilihing confidential ito at iwasan itong kumalat. At saka, binigyan ko lang sila ng third-grade low-rank pill na sinabi ko sa kanila. Iyon ay magiging puro haka-haka sa kanilang bahagi, at maaari akong palaging manahimik sa halip na aminin ang mga pahayag na iyon. Mukhang makatwiran iyon. Ang ginawa mo lang ay bigyan sila ng third-grade low-rank pill, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ikaw ay isang third-grade low-rank alchemist. Nakangiting sabi ni Sheila. Kung tatanungin nila, maaari mong sabihin sa kanila na nagkataon na nakita mo ang tabletang iyon, o may isang misteryosong matandang lalaki ang nagbigay nito sa iyo. Hindi napigilan ni Severin ang matawa nang marinig iyon. Napino na ng province governor ang Pildores na iyon sa abot ng kanilang makakaya, kaya magiging dead end ito para sa kanila hanggat hindi ko inaamin na binibigyan ko siya ng Pildores na iyon. Nagningning ang mga mata ni Sheila pagkarinig niyon, pati si Dayan. Hihihi. Matalino kang tao. Nakangiting sabi ni Dayan. Dumating ang gabi, at medyo nasasabik ang pamilya Shanahan matapos malaman ang background ni Sofia. Pagkatapos ng lahat, matagal na nilang narinig ang tungkol sa ilang mahiwagang puwersa na umiiral sa mundo. Ang mga puwersang ito ay mas malakas kaysa sa isang war god at mas nakakatakot kaysa sa isang commander. Si Sofia ay nakialam sa gayong mga puwersa, siya ay isang piling disipulo sa isang liblib na sekta. Maraming kayamanan ang naipon ng iyong sekta. Tama ba ako, Miss Sofia? Marami ka bang kapwa-disipulo? Gaano kataas ang naabot ng iyong mga nakatatanda? Pagkarating ng lahat sa restaurant, tumawag si Stanley ng ilang baso ng alak at tinanong si Sofia ng kung ano-anong tanong. Napakunot naman ang noo ni Sofia nang marinig iyon at tila napahiya. Tumingin si Severin sa kanila at gumawa ng isang punto upang paalalahanan si Stanley. Ang lahat ng iyan ay mga sensitibong tanong, Stanley. Hindi niya basta-basta isisiwalat ang lahat ng iyon sa kahit na sino. Ikaw ay kumikilos tulad ng isang census taker, alam mo. Hindi naman masyadong maganda ngayon, di ba? Nahihiyang tumawa si Stanley habang nagkakamot ng ulo at napangiti sa kahihiyan. Paumanhin tungkol doon. Hindi ako masyadong nag-iisip. Sa tingin ko, mas magandang bumalik na lang ako sa pag-inom. Agad siyang nagbuhos ng alak at sabay-sabay na uminom. Inilagay siya ni Megan sa lugar at nagtanong. Pinaplano mo bang sabihin ang lahat ng iyon sa iyong mga tagahanga? Karapat-dapat kang hampasin kung ganoon. Agad namang kinawayan ni Stanley ang kanyang kamay at sinabing, Hindi ko gagawin ang ganitong bagay para lang sa mga pananaw. Nagtataka lang ako. Sumpaman, may naalala tuloy si Megan at nagtanong sa kanya. Nabalitaan ko na isa kang super internet celebrity ngayon. Ilan ba ang fans mo?
Nagmalaki ang tingin ni Stanley nang sabihin niya iyon. Nako, hindi masyado. Halos 70 milyong tagahanga lang ang mayroon ako, at sana ay malagpasan ko ang 100 milyong marka ngayong taon. Nagulat si Severin sa narinig. Nagbibiro ka ba? Mga fans mo ba talaga ang lahat ng iyon? Aaminin ko, nagulat ako. Tinaas ni Stanley ang kanyang wine glass, nag-toast kay Severin, at sinabing, "Well, itinataas ko ang basong ito sa iyo, Severin. Ang lahat ay salamat sa pastahan natin na nagkaroon ako ng pagkakataong mahanap ang aking pagtawag. Ganyan ako naging internet celebrity." Tumigil si Stanley at huminga ng malalim para sa dramatikong epekto. "Wala ako sa kinatatayuan ko kung hindi dahil sa iyo." Hindi inaasahan ni Severin na sasailalim si Stanley sa ganoong matinding pagbabago ng pagkatao. Sa halip na magtanim ng sama ng loob kay Severin para sa tinatawag na parusa, tila hindi kapani-paniwalang nagpapasalamat siya kay Severin. Itinaas ni Severin ang kanyang wine glass at natatawang sabi, "Hahaha. Iyan ay iyong kapalaran. Sandali lang. Ano bang pinag-uusapan nyo? Hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan nyo." Medyo natarante si Sofia. "Kaya sa pagkakaintindi ko ngayon, naging internet celebrity ka dahil natalo ka kay Severin sa isang pastahan at kailangan mong parusahan." Nahihiyang ngumiti si Stanley. "Hihihi. Tama. Kumita ako ng higit pa sa sapat na pera pagkatapos maging isang internet celebrity, at higit sa lahat, kamakailan lang ay nilapitan ako ng isang direktor ng pelikula para gumawa ng pelikula. Ito ay palaging pangarap ko sa buong buhay ko, at natutuwa ako na mayroon na akong pagkakataon na gawin itong totoo." Maliwanag na walang pakialam si Stanley sa pera na maaari niyang kumita sa trabahong iyon. Wala siyang ibang hinangad kundi maging isang artista. Ngumiti ng pilit si Sofia at sinabing, "Hindi ko maintindihan. Paano ka naging internet celebrity pagkatapos mong parusahan?" "Ngayon ay nagtataka ako sa nangyari." Nahihiyang sagot ni Stanley. "Bueno, Miss Sofia. Hindi ako maaaring maging direkta tungkol dito." Tinapan ni Megan ang bibig niya at tumawa. "I-download lang ang isa sa mga video streaming app na iyon at hanapin ang kanyang pangalan. Siya ang unang video sa listahan. Makukuha mo ang iyong sagot pagkatapos mong panoorin ito." Ngumiti si Sofia. Kahit na siya ay isang elite na disipulo ng isang liblib na sekta, ang kanyang pag-usisa ay nakuha sa kanya at agad niyang na-download ang app. Hindi nagtagal ay nakita niya ang malabong video at natuwa siya sa kanyang nakita. Bahagya siyang namula at sinabing, "Hindi ko inaasahan na ang isang kabataang tulad mo ay may ganoong ligaw na panig. Siguradong nasa iyo ang suporta ko." Nahihiyang ngumiti si Stanley, at pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, pinaalalahanan niya ito sa ugali. Huwag kalimutang i-like ang video. At i-click ang follow habang ginagawa mo ito. Masarap magkaroon ng isa pang tagahanga. Muling tumawa si Sofia nang marinig iyon. Habang ginagawa iyon, nagtanong ulit siya. "Marami kang tagahanga, ano ang pinagkaiba ng isang tagahanga na tulad ko? Hindi ko kayang makipagsabayan sa mga bagay na ito, at malamang na hindi ako mag-o-online sa halos lahat ng oras." Sa kabaligtaran, paliwanag ni Stanley, "Isang malaking karangalan na masundan ka ng isang magandang babae na tulad mo, Miss Sofia. Ang iyong katayuan ay higit na mataas kaysa sa akin, at maaari mo akong patayin sa isang pitik lang ng daliri. Mas gusto kong matuwa na sundan mo ako." Ang kanyang mga salita ay muling nagpatawa kay Sofia. "Talaga? Sa totoo lang, medyo nagulat ako na ang isang internet celebrity ay magiging ganito kadaling lapitan." Sinabi ni Stanley, "Ang aking bayaw ay ang gobernador ng county. Kung maaari siyang maging mahinahon kapag tinawag siyang master ng 4 Great War Gods, kung gayon walang dahilan para gawin din iyon ng isang celebrity sa internet na tulad ko. Pinahahalagahan ko kung ano ang mayroon ako ngayon, ito ay higit pa sa maaari kong hilingin." Tapos ngumiti si Stanley at sinabing, "Ang layunin ko ay maabot ang 100 milyong mga tagahanga. Ngayong sinundan mo na rin ako, iyon ay isa pang tagahanga na mas malapit sa aking target." Ang saloobin ni Stanley ay gumawa ng 180° na pagliko kumpara sa dati. Siya ay naging isang mapagpakumbaba at walang malasakit na tao,
katulad ng kasabihang alibughang anak. Ito ay isang kasiya siyang pagkain na nagdulot ng labis na kagalakan sa mga Shanahan. Napuno ang lahat at nagbahagi ng masasayang alaala ng sama-sama. Bago umalis, lumapit si Catherine kay Severin. Pwede bang pumunta kayo, Diane, at Sheila sa villa ko pagbalik natin? May gusto sana akong pag-usapan sa inyong tatlo. Nagulat si Severin kay Diane at Sheila. Bagamat ang matandang babae ang pinakamatanda sa pamilya, sina Severin at Diane ang may huling desisyon tungkol sa anumang bagay na may kinalaman sa mga Shanahan. Pagkatapos ng lahat, ang mga Shanahan ay nasa South County Mansion, na talagang malayo sa kanilang mga araw bilang isang third-rate na pamilya. Para sa kadahilan ng iyon, ang matandang babae ay hindi kailanman nagtanong tungkol sa mga gawain ng mga Shanahan at ginugol ang kanyang mga araw ng walang humpay. Nagulat si Severin at Diane nang biglang may kakausapin ang matandang babae. Oo naman, Lola. Bagamat naguguluhan silang tatlo, tumanggo silang lahat bilang pagsang-ayon at hindi na nagsalita pa. Hindi nagtagal ay umuwi na ang lahat at bumalik sa kani-kanilang mga villa. Dumating sina Severin, Diane, at Sheila sa villa na tinutuluyan ni Catherine. May problema ba, Lola? Lumapit si Diane at nagtanong. Ngumiti ang matandang babae at sinabing, sigurado akong alam ninyong tatlo na dati ang tingin namin sa sarili namin ay may disenteng buhay. Nako, iyon ay dahil lamang nanggaling tayo sa isang napakaliit na lungsod, at ang ating katayuan noon ay isang pangatlong antas na pamilya lamang. Napakalayo nito sa mga matataas na naabot natin ngayon. Pagkatapos, emosyonal na sinakal ng matandang babae. Ang aming pamilya ay gumawa ng ganoong pag-unlad sa malaking bahagi dahil sa iyo, Severin. Ikaw ay napakatalino, at naniniwala ako na ikaw ay isang pambihirang tao. Kumunat ang noo ni Severin. Salamat sa mga papuri mo, pero hindi mo naman ako pinatawag dito para lang purihin ako, diba? Tumawa si Catherine at sinabing, syempre hindi. Ang sinisikap kong sabihin ay ang tradisyonal na lipunan ng tao na kinaroroonan natin ay maaaring napakaliit para sa iyo. Mayroon kang potensyal na makamit ang higit pa. Sa palagay ko ang sinusubukan kong sabihin ay, malaya kang maghanap ng personal na paglaki hanggat maaari kang magdala ng higit na katatagan sa ating pamilya. Huminto siya saglit bago nagpatuloy. Ang Stormy Moon Sect ay maaaring maging isang magandang lugar para sa iyo upang magsimula. Isa kang alchemist, at napakabuti mo rin ang pakikipag-ugnayan ni Sofia. Mukhang maganda ang kalagayan niya sa Stormy Moon Sect, kaya mabuti kung maaari mong irekomende sa kanya bilang isang potensyal na disipulo. Malakas ka para patayin ang kanilang mga tagapag-alaga, kaya't malamang na magagawa mo ito kaagad. Mabilis na sinusubaybayan sa pagiging isa. Ano sa palagay mo? Nagkatinginan sina Diane at Sheila na may bahagyang kakaibang ekspresyon. Sa nangyari, tinawag sila ng matandang babae para hikayatin si Severin na sumali sa Stormy Moon Sect. Sa kasamaang palad, siya ay nasa para sa ilang pagkabigo dahil pareho nilang sinubukan na hikayatin si Severin noon ngunit hindi nagtagumpay, hindi naman siya interesado dito. Hindi agad nakasagot si Severin sa kanya. Curious niyang tanong. Pwede mo naman akong kausapang mag-isa kung gusto mo akong hikayatin na sumali sa Stormy Moon Sect. Bakit kailangan mo rin ipatawag sina Diane at Sheila? Ngumiti ang matandang babae at sinabing, walang makakatakas sa iyo, Severin. Tumigil siya sandali bago nagpatuloy. Si Diane at Sheila ay maaring medyo mababa, ngunit sila ay bubuti ng husto kapag kasama ka dahil isa kang alchemist. Pagkatapos mong sumali sa Stormy Moon Sect at maging isang elder, malamang na magkakaroon ka ng kaunting pahinga sa pagsunod sa mga patakaran at pagpapasok din sa kanila. Nakangiting sabi ni Sheila. Hindi mahalaga sa akin ang Stormy Moon Sect. Kung saan man magpunta si Severin, susunod ako. Babae niya ako kung tutuusin, at habang buhay akong magiging babae niya. Kung tutuusin, kumakapit ako sa kanya na parang koala. Humarap siya kay Diane at sinabing, naniniwala ako na si Diane ay nag-iisip din tulad ng iniisip ko. Tumanggaw si Diane. Naninindigan ako sa kanya. Makakasama ko siya habang buhay, at kahit kamatayan ay hindi maghihiwalay sa amin. Hindi kami malakas ni Sheila,
kaya wala kaming pagpipilian kundi gawin ang lahat para hindi siya pigilan. Tumanggaw si Catherine bilang kasiyahan. Lahat kayo tapat na babae. Mapalad si Severin sa mga babaeng may asawang tulad mo. Sa tingin mo ba ay nagustuhan ni Sofia si Severin? Kaya ba bigla na lang siyang nagpasya na manatili sa atin ng ilang araw? Kahanga-hangang lalaki si Severin, kaya hindi na dapat magtaka na kahit isang elite na alagad ng isang liblib na sekta ay mai-inlove sa kanya. Siya pagkatapos ay nagpatuloy. Kaya ko rin kayo pinatawag dito. Malaki ang pakinabang ni Severin at ng pamilya natin kung kasama niya si Sofia. Sa pagkakataong magsama sila, taos puso akong umaasa na maaari mong maging mas mapagparaya at tanggapin si Sofia. Lumipat ang mga mata ni Dayan sa isang sulok. Hindi niya inaasahan na iyon ang dahilan ni Catherine sa pagtawag sa kanila doon. Hindi na nakapagpigil pa si Severin at agad na sinabing, "Well, sa tingin ko hindi mo kailangang alalahanin iyon." Nilinaw ni Sofia na isa lang siyang dumadaan. 3 beses ko pa lang siya nakilala. Hindi mo ba iniisip na medyo sobra-sobra ang pag-angkin na gusto niya ako? Napailing ang matandang babae nang marinig ang mga protesta nito. Lagi namang tama ang kutob ko. Baka matanda na ako, pero maganda pa rin ang mata ko pagdating sa mga taong marunong makialam. Gusto ka ni Sofia. Sigurado iyon. Nagulat si Sheila nang malaman na si Catherine ay may mga iniisip na katulad niya. Agad na nagningning ang mga mata niya, at sinabi niya, "Naniniwala ka ba talaga na ganoon ang kaso?" Nagkaroon din ako ng parehong pakiramdam. Ang una kong naisip ay pumunta siya dito partikular para hanapin siya. Huwag kang mag-alala, Lola. Sa tingin ko ay mabuting tao si Sofia. Ganoon din sina Nancy, Yuka, Gracie, at Rachel. Halos mahimatay si Severin nang marinig iyon. Inikat niya ang mata niya kay Sheila at sinabing, "Asawa ko ba talaga kayo o isang matchmaker?"